Isang magandang hapon po sa ating lahat at kayo po ay muling nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and ng Brother Shem. At kami po ay muling nag-iimbita sa inyo na samahan kami sa isang oras po muli na tayo po ay makakarinig ng salita ng Panginoon at makakapagmanalangin po para sa isa't isa. Magandang hapon po muna sa ating mga nakakasama ngayong hapong ito. Kasama po natin Sister Alexis Salazar. Salamat po sa iyong pagtatag. Maging ang aming kaibigan na si El Adrias. Magandang hapon sa iyo. At kasama rin po natin Brother Sam Digan. Good afternoon po. At Sister Agnes Casyao, Brother Cyril Escobar, magandang hapon po. Ate Beth Akong, maraming salamat po sa muli niyong pagsama sa amin, at kay Ma'am Baby Villamiel. Kasama rin po natin si Ate Helen Ortiz Paras. Magandang hapon po, Sister Helen. Ayan. At sige po. At kung kayo po ay may mga prayer request, paki-comment lamang po sa ating Facebook Live ngayon upang maisulat po niya ni Ma'am Sheila at maisama po natin sa ating pananalangin mamaya po. Okay, tayo po ay magsimula na. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, muli salamat po sa isang hapon na muli niyong ibinigay sa amin. Meron po kaming lugar, pagkakataon, Panginoon, na kung saan ay pwede kami magsama-sama sa pamamagitan po ng technology na inyong binigay upang kami po na inyong mga anak ay patuloy na makapanalangin sa inyo at patuloy, Panginoon, na makapakinig po ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa na naririto. Gabayan niyo po ang bawat isa na nanonood at manonood pa po ng inyong ministry. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. At magandang hapon po kay Ma'am Joyce Digan at kay Nanay LV Rivas. Good afternoon po. Maging kay Nanay Susan Jose, magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay magbabasa muli ng ating ilang mga prayer request, no? At simulan po natin yan sa praises and thanksgiving. At batiin po natin yung mga nag-birthday po. Gusto ko lang pong mabati ang aking Kuya Dennis Alvarez. Ito po ay pinsan ko sa Cavite. At nanonood po ito, hindi lang po siya nakakapag-comment, At siya po ay nagdiwang ng kanyang birthday noong January 27. Happy birthday, Kuya Dennis. At nung Sunday naman po, January 28, ay nagdiwang ng kanilang kaarawan ang Pastor Joe Bolival at si Sister Monique Cabaya. January 29 naman po, nung Monday, kahapon, si Sally Santiago Bihasa, si Paul Joseph Ledesma, ito po ay aking pinsan, at ang kanya pong anak na si Pia Ledesma ay nagdiwang po ng kanilang birthdays. At ngayong araw pong ito, ang Preacher Anselmo Marin at si Chari Foloso. Yan. Happy birthday po, Preacher, at kay Chari. Ganun din po, bukas ay ang birthday naman po ni Gamaliel Digan. Sa February 2, ang Pastor Ling Pascual. February 3, si Ring Ribot. At sa February 4, ang Pastor June Mas at ang Sister Nanette Corios. Ayan. Advance happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. Nagdidiriwang po ngayong araw din ito ang Brother Romel and Sister Sherilyn Valdez ng kanilang wedding anniversary. Yan. Happy anniversary po kay Brother Romel and Sister Sherilyn. Yan. At magandang hapon po, Preacher Manny Nicolas. Good afternoon po. Salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. And then, praises po. Dadako po tayo sa ating praises. Ang inyong pong lingkod ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pong pribilehyo po na ibinigay po sa akin na makapagministeryo po sa pulpito ng ating iglesia noong Sunday. Kaya isa po itong privilege at lagi po tayong natutuwa kapag tayo po ay nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod. Ayan. At dadako po tayo sa ating mga condolences. Tayo po ay nakikiramay kay Pastor Quezon Andrada and family for the passing of their mother, si Sioni Isla, last December 25. Ito po ay, kung natatandaan nyo, ay ating ring ipinanalangin at ngayon nga po ay kinuha na siya ng Panginoon. Nakikiramay din po tayo kay Sister Geraldine Wahing Rodolfo and family for the passing po of their grandfather. At patuloy po natin silang ipanalangin at bigyan po sila ng pinansyal na pangangailangan. Ngayon din ay panalangin natin sa Panginoon na bigyan po sila ng
kapayapaan at kaaliwan sa panahong ito. Dadako po tayo sa ating mga sick brethren and loved ones. Babanggit lang po tayo ng ilan. Patuloy po natin panalangin, Ma'am Baby Villamiel, meron po siyang hyperacidity and high blood pressure. Sama rin po natin sa prayers si Sister Sarah, masama ang kanyang pakiramdam, meron po siyang ubo at sipon. At magpapasalamat na rin po ako kay Sister Sarah na siya po ang sponsor ng ating outfit ngayon. Ayan. At kung hindi nyo nang nakikita sa likuran ng camera, si Ma'am Sheila, naka-sandals naman, bigay rin po yan ng Sister Sarah. Okay, habang nag-ooperate ng computer natin, siya po ay naka-sandals. Pero patuloy natin siya ipanalangin ng Sister Sarah, ganyan din ng Sister Salvacion Vargas. Tumaas po ang kanyang BP, nawa ay mag-normal na. Ayan po, at sama rin po natin si Ma'am Jo, ang prayer request ni Ma'am Joyce para kay Kevin Bihasa. Meron po siyang heart enlargement, at ang Nanay Susan Gloriani, panalangin po natin, meron po siyang ubo. Patuloy po natin panalangin ng ating mga expectant mothers, Sister Agnes Casiao, Sister Arabel Bautista Ocampo, at Sister Shaira Bihasa. Alright, sa ilang mga prayer request naman po, bago tayo dumako, batiin po muna natin Nanay Amihan sa Riyabot. Good afternoon po, Nanay. Nanay Faye Carpio, good afternoon din po. Ayan. At sama natin sa atin naman pong mga prayer request from Bing Rain Severino. All my loved ones, ang kanya pong panalangin ay baging ang Nanay Tuding ay bigyan ng kalusugan at kalakasan ng katawan. Ang kanya pong anak na si Melvin Severino, bigyan ng kalusugan at gabay ng Panginoon. At maging ang kanya ng business po ay kanya pinapanalangin. Ayan. Tapos, patuloy natin po ipanalangin ang Sister Alexis Salazar para makahanap na po siya ng, siya po ay naghahanap ng work at bigyan po siya ng Panginoon at gabayan sa paghahanap po ng kanyang trabaho. Alright, patuloy po natin ipanalangin ang ating mga elders and senior citizens and widows and widowers. Ang Nanay Elviriva, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Amihan sa Yabut, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gesmundo, Preacher Renato and Sister Esther Orhino. Sama rin po natin Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Tuding Severino. Sama rin po natin Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, ang Tatay Nori and Nanay Norma Santos. Sama rin po natin sa prayers ang sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, si Noemi Morey, maging sina Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Perly Rivera, Nanay Berbardo Lopez, ang Nanay Leonarda Saren, si Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, ang Tatay Mario Saria, sina Tony and Letty Garovillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, Milagros Loquiao at si Rowena Galdones. Kung meron po tayong nais na idagdag sa ating elders, comment lang po. Yung iba po kasi in denial. Ayaw pa magpalista sa elders. Alright, biro lang po yan. Magandang hapon po kay Sister Bing Rain Severino at ang preacher Ronald Esbieto. Good afternoon po, preacher. Salamat po. Ano? Tatay Nori Santos, magandang hapon po at salamat po sa pagsama sa amin. Ayan. Patuloy natin panalangin ang ating mga pastors, missionaries, and preachers and their families and ministries. At ang MIBC Marikina, ang ating mother church, kasama through the leadership of Pastor Neil Kekep, ang MIBAFC pastors sa leadership po ng Bishop Fernando de Vega, ang FIBA pastors through the leadership of Bishop Cornelio Latour. Sama rin po natin sa panalangin ang Pastor Greg Peralta. Maging ang ilan po sa ating mga kapastoran ay ating panalangin, Pastor Ramiro Adona, Pastor Daniel Agasang, Pastor Manny America, Pastor Quezon Andrada, Pastor Pitts Balarag, Pastor Russell Cabarubias, ang Preacher Gary Chua, Pastor Sonny Lito Cruz, Pastor Cornelio Datur, Bishop Freddy De Vega, Pastor Dito
Pastor Lino de la Paz, Pastor David de la Paz, Pastor Rocky Diaz, Pastor Mike Digan, Preacher Medring Edilion, ang Preacher June Esbieto, Pastor Verhil Goden, Pastor Jerry La Rosa, Pastor Ferdinand Laus, Pastor Ruel Lumangyaw. Sama rin po natin Preacher TJ Mabalot, Preacher Anselmo Marin, at Pastor Ramiro Mil, Pastor Bernie Montero, Preacher Manny Nicolas, Pastor Roddy Nolido, ang Preacher Jebes Orara, Preacher Renato Orhino, Pastor Efren Padua, Pastor John Palya Jr., sama rin po natin sa prayers, Pastor Adan Panisales, Pastor Dito Paraiso, Pastor Neil Kikep, Pastor Gerald Rapista, Preacher Jonathan Siapno, ang Pastor Alfred Silaw, Pastor Bernie Tanda, Preacher Nelson Trinidad, Pastor Rodelio Tumulak, Preacher Mitch Viernes, at ang inyong pong lingkod. Ayan. Tignan ko lang po kung may humabol sa ating mga prayer request. Sama po natin si Marlon para po sa kanyang laboratory result. Okay, Brother Marlon, ipag-pray po natin sa magandang resulta ng kanyang laboratory. At meron pa pong konting pain, sabi ni Ma'am Baby rito, at patuloy po natin siyang ipanalangin. Alright, sabi di Sister Venus de Guzman Belen, at maraming salamat sa pagsama mo sa atin ngayong hapong ito. Ayan po. Alright, at patuloy lamang po kayo mag-comment kung meron po kayong mga prayer request. Mamaya po ay isasama natin yan sa kabuuan po ng ating mga pinagpe-pray. At this point po muna ay makakarinig po tayo ng isang tanging bilang.
Maraming salamat po sa tanging bilang na yan. Ayan po ay tinugtog ng Sister Venus Belen with Brother Shem as for accompaniment. Ano po, ayan. At tayo po ay always looking forward sa ating young people and mga instrumentalists po na aking inassign na makapag-record din po ng mga tanging bilang. Lord willing po ay madagdagan pa po iyan upang sa makapag-ministeryo din po sila sa hardin ng panalangin. Magandang hapon po kay Nanay Susan Jose, kay Ate Lisa Hardiniano, Carmelita Juarez Belen, good afternoon din po. At kasama rin po natin si Sister Nika Belen, good afternoon. Ayan, tingnan po natin dito. Alright. Ayan po at muli tayo po ay nagpapasalamat kay Sister Venus and Brother Shem and looking forward for our young people na mas maging active po at sama po sila sa pagmiministeryo po sa mga ministries po ng church. Ayan, tayo po ay dadako na sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Please turn your Bibles, to the book of Genesis, the first book of the Bible. Sa Old Testament po tayo. Genesis 25. At ang ating text ay from verse 29 to 34. Genesis 25, 29 to 34. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. And Jacob sowed pottage. Ang ibig po sabihin ng sod ay nagpakulo at ang pottage po ay soup. And Jacob sowed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, Sell me this day thy birthright. And Esau said, Behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, Swear to me this day. And he sware unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Ayan. Ako po ay mayroong napanood na video sa internet, At itong interviewer na to, parang documentary style po siya Ang ginagawa po niya ay nag-interview siya ng elderly, yung mga around 80, 90 years old na. At sinasabi niya nga rito, if you have one advice, o kaya, what's the biggest regret? Ang tanong niya sa buhay nila, At iisa ang sinasabi ng mga elderly na to, some of them say na sana hindi ako masyadong nag-spend ng oras sa trabaho. Sana yung oras ko, nag-spend din ako ng oras sa mga mahal ko sa buhay. Yung iba naman, sana mas minahal ko, mas pinakita ko na mahal ko yung asawa ko, throughout their lives, Yung iba naman, sana hindi nasira, Sana nagpakumbaba sila, or sana naayos nila yung relasyon nila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa. At doon sa video na yon, napakarami pang sana, Ang daming regrets. Pero bakit nga ba marami tayong mga regrets? Ang regrets kasi, o yung pagsisisi, ito po ay nabubuo kapag nagkaroon tayo ng isang maling desisyon. Ang halimbawa dito ay yung desisyon na ginawa mo nung oras na yon ay sa tingin mo yung pinaka best decision for you, at hindi mo nalalaman na yung isang desisyon na hindi mo pinili, yung pala yung magbibigay sa iyo ng mas greater benefit, mas malaki, mas malaking benepisyo para sa iyo sa hinaharap. Hindi mo lang nare-realize at that time. Kaya nagkamali tayo ng desisyon. Ang perfect example po nito, kung napanood nyo po to, na siguro sa mga kaidaran ko alam to, dati merong commercial na marshmallow test. Itong marshmallow test po na ito, merong isang bata, dahil sa isang room lang po siya lang mag-isa, bibigyan po siya ng instruction. Bibigyan po siya ng isang marshmallow, at ang instruction lang po ay kung hindi mo to kakainin, ay wag mo nang kainin. Yun lang ang instruction sa kanya. Wag mo nang kainin. You just wait, sabi. So, tas aalis yung adult, may iwan yung bata doon sa room, tapos may camera lang doon. Tapos, may mga bata na kinain yung marshmallow, may mga bata naman na talagang naghintay. At ang naging reward doon sa nag-follow ng instructions, ay hindi mo na kumain ng marshmallow, ay nadagdagan syempre yung marshmallows nila. So,
it's a simple situation na unfortunately kahit sa ating mga adult nangyayari to. Ang kaibahan lang hindi lang marshmallow yung reward, hindi lang marshmallow yung kinain mo, hindi lang marshmallow yung regret, no? Mas malaking regret, mas bigger yung consequence at mas seryoso yung mga nagiging choices natin sa buhay. Ito po ay similar sa nangyari kay Iso, no? And this will be the topic of our devotion this afternoon. Ang only difference lang ng pangyayaring ito sa buhay ni Iso, kasi I doubt it na hindi alam ni Iso kung ano yung ibinibigay niya kay Jacob. Kung anong ibig sabihin na ibinenta niya yung birthright niya kay Jacob. At ang title po ng ating devotion ay The Profits of Esau's Birthright. The Profits of Esau's Birthright. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, muli salamat po sa salita na amin, sa inyong salita na aming pag-aaralan ng aming pagngingilay-ngilay ngayong hapong ito. Salamat Panginoon at patuloy kaming mayroong kalayaan na makapagbasa, makapag-aral ng inyong salita. Nawa Panginoon ay bigyan niyo po ng mga pusong nakikinig ang bawat mga karinig ng inyong salita, ng pangangaral na ito, maging ang inyong likod Panginoon, patuloy niyong itago sa inyong likuran. Ang makita po nila, hindi ang aking kahinaan, hindi ang aking kasalanan, Panginoon, kundi ang inyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. The Profit of Esau's Birthright. Ayan, ano ba yung birthright? Ang birthright is yung karapatan ng firstborn son na mamana niya yung possessions ng kanyang magulang, possession and authority. Yan po ay ayon sa research na ginawa ko, no. Kumbaga sa isang panganay sa ancient times, siya ang magmamana ng authority, siya ay magiging head of the family pagkatapos ng tatay niya. And it is a privilege that is given to the firstborn sons. Automatic po 'yon. Hindi po ito kumbaga parang hindi ito ini-elect. Hindi to pagalingan. Ang requirement lang dito ay ikaw yung panganay. Yan po ang and then automatically meron ka ng birthright bilang the firstborn son. But why is this important to the Lord? Bakit importante sa Panginoon ang pagiging firstborn? Magbabasa po natin yan sa Book of Exodus. Ang verse po natin chapter 13 verse 1 to 2. Sabi po rito, Book of Exodus chapter 13 1 to 2. And the Lord spake unto Moses, saying, Sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both of man and of beast, it is mine. Yan ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng firstborn ay kanya, di ba? It is important to the Lord. Sabi nga niya kay Moses, you make holy the firstborn. Yan po ang ibig sabihin ng sanctify, sapagkat ang lahat ng panganay ay sa Panginoon. And the birthright, yung tinatawag nating birthright, ito po yung parang sa ngayon na maikukumpara natin na parang lisensya. Ito yung katibayan na ikaw ay firstborn, na ikaw ay panganay. That is the proof that you are the firstborn. Meron kang birthright. Pag titingnan po natin yung main text natin, sabi dito, Esau sold his birthright to Jacob. Kasi sabi ni Esau, nagugutom ako, pakainin mo ako. Sabi ni Jacob, sige, benta mo sa akin yung birthright mo. Ano po ang kapalit ng birthright na binenta ni Esau? Ay bread and soup. Okay? Look at this carefully. Tignan po natin ito na maigi. Pinagpalit ni Esau sa tinapay at sa sabaw yung karapatan niya na maging sa Diyos. Sabi nga 'di ba, lahat ng panganay ay sa Diyos. Sabi doon sa binasa natin, his right to be God's, maging yung sa research ko, yung inheritance ng authority, 'di ba? Bilang head of the family, yun ang pinagpalit niya para sa isang agahan o tanghalian o hapunan man 'yan. Hindi man lang hindi man lang ipinagpalit sa lifetime na pagkain, isang meal lang, It's just for a meal kasi sobrang gutom niya nung mga panahon na yon. Pag tinignan nga po natin yung sa main text natin sa verse 32 sa Genesis 25:32, balikan lang po natin. Sabi dito, and Esau said, Behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? Tingnan po natin,
parang sinasabi niya, mamamatay na ako. Ano ba naman anong mapapala ko sa birthright na to? So, hindi ko alam kung ilang araw na, hindi naman binanggit sa Biblia, no? Kung ilang araw na si Jacob, ay si Esau ay hindi kumakain. Pero, pagka tinignan natin sa research, yung ibang, tinignan ko kasi, how many days can man live without food? Base sa mga nabasa ko, minsan 20 days, 40 days, iba-iba, depende sa estado ng kanilang pangangatawan. Pero yung iba, umaabot ng 70 days. Uso na nga po ngayon, di ba, yung tinatawag nating intermittent fasting, na yung iba nga, hanggang 72 hours, hindi sila kumakain. So, ang point ko dito, hindi ba makapaghintay si Esau na isa pang araw na makakain siya? Kailangan ba niya talagang ibenta yung kanyang birthright para sa isang tinapay at sa isang sabaw? Ano ba yung statement na sinabi niya? What profit shall this birthright do to me? Hindi ko alam kung yan ba talaga ay hindi niya alam o dahil sa gutom lang niya kaya niya nasabi yan. Pero pag tinignan po natin sa Deuteronomy, yan, balik po tayo sa Book of Deuteronomy sa 21:17. Deuteronomy 21 verse 17. Sabi po rito, but he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn by giving him a double portion of all that he hath. For he is the beginning of his strength, the right of the firstborn is his. Ito po ay isang excerpt o isang kinuha lang po natin sa isang mahabang text na batas na binigay ng ating Panginoon sa mga taga-Israel. Dito po, ang ina-establish ng Panginoon na yung firstborn son will have the double portion ng division sa inheritance, sa mana. Kaya maganda po rito na nakikinig ang nanay amihan niya, ng mara. Baka naman, mami. Sabi po ng Bible, pag panganay po, double portion ng inheritance. Pero joke lang po yun, kasi baka naman na utang ang ipapamana sa akin, double portion din. Ayan. Pero mag-recap lang po tayo, ano ang makukuha ng firstborn ng mayroong birthright? Ano ang profits ng birthright ni Esau? Ang sabi po rito, siya po ay magiging future head of the family. Mayroon siyang double portion of inheritance at ang mga panganay po ay automatic na sa Panginoon. They are the Lord's. Yes, Esau, ito ang mga pinagpalit mo sa isang tinapay, sa konting tinapay at sa isang bowl of soup. In other words, ano po ang prioritize ni Esau? Ang prioritize po niya ay ang kanyang temporary satisfaction. Dahil po pinagpalit niya ito sa pagkain na temporarily ay nasatisfy yung kanyang gutom ng mga panahon na yon. Pero ang pinagpalit niya rito ay yung mas greater inheritance, mas greater profit, mas greater blessing na makukuha sana niya sa future kung hindi lang niya pinagpalit yung birthright niya. And what's more, ang pinaka-importante dito, disregard niya yung importance na ibinibigay ng Panginoon sa mga firstborn. Parang ang ginawa niya, itinakwil niya yung sarili niya sa Diyos. Sabi kasi ng Diyos sa binasa natin, the firstborn are mine. Ang sabi ni Esau, ayoko niyan. Sa'yo na yung birthright ko, akin na yung sabaw mo. So parang ganun lang, yung value, parang ang baba ng tingin niya doon sa birthright niya, ang sabi ng Panginoon, para sa Panginoon, mahalaga po iyon. So, pag tinignan natin to, kumpara natin, tinapay, sabaw, birthright, head of the family, inheritance, ang tawag ko sa atin yan, lugi. Kumbaga, doon sa palitan, hindi fair. Luging-lugi siya ron. And yet, yun pa rin yung ginawa niya. And that is the reason why God hates Esau. Yan po ay ilang beses na nasulat sa Biblia. Basahin po natin yung isa dito. Ito po ay sa New Testament, sa Romans. Book of Romans, chapter 9. Ayan. Verse 13. Sabi po rito, as it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Malinaw po sa Biblia, galit ang Panginoon kay Esau. And it's the same today. Dinisregard niya kasi. At ito, maikukumpara natin sa panahon natin ngayon. What's the lesson here? Ano yung gusto ipakita sa atin ng Panginoon? Sa mga panahon ngayon, maraming mga Kristiyanong ligtas
na patuloy, no, na natumigil na yung kanilang kaligtasan sa pagkakaligtas sa kanila, pero hindi na po lumago sa Panginoon. May mga Kristiyano na dahil hindi sila lumalago, hindi nila alam, patuloy sila na nabubuhay sa kasalanan. Ang pinakamasakit ho rito, mayroong mga nagsasabi na sila po ay mga Kristiyano pero patuloy nilang pinipili na mabuhay sa kasalanan. Hindi nila maisuko ang mga kasalanang ito. Ang mga kasalanan po kung ito ay nagbibigay ng temporary pleasure sa atin, no? Sa ating temporary na kasiyahan sa ating lupang pangangatawan. Mas gusto nilang lumakad dito kaysa lumakad doon sa katuwiran ng ating Panginoon Jesucristo na in the long term ay mas maraming benefit po para sa atin. That is the analogy, no? Will you choose temporary satisfaction or will you wait, magtiis ka muna, and then you have the greater reward at the end? Sabi po sa Hebrews 11:24, no? Hebrews 11 verse 24 to 25. Sabi po rito, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Dito po mababasa natin si Moses, mas pinili niya mag-suffer kasama ng mga anak ng Diyos, the people of God, ng bayan ng Diyos, rather than to enjoy the pleasures of sin. At sinabi nga dito, pleasures of sin for a season. Ang sin, pleasurable. Kasi kung hindi po siya pleasurable, wala namang gusto na magkasala eh. Diba? Kasi alam naman natin, it's a transgression of the law. Kaya tayo natetempt, nagmuha ng kasalanan kasi we know na mayroong temporary na kasiyahan na maidudulot po sa atin. Pero dito, sorry po, Moses chose. Ayan, dapat nagtagalog na lang ako eh. Pinili ni Moses na mag-suffer kasama ng bayan ng Diyos kaysa piliin niya yung pleasure of sin. Bakit? Kasi naman, yung suffering naman natin, kung pipiliin natin to na mag-suffer tayo with God here, it's also temporary. No, those Christians that suffer today for God and His righteousness are promised a reward in the future. Meron pong pangakong reward sa atin ng Panginoon. Ito po ay mababasa natin. Isa pong example nito sa Matthew 5:10. Matthew 5:10. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo mismo, sabi niya dito, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Dito, mababasa natin na merong reward. If you are being persecuted because you are standing or you are walking in the righteousness of God and of Christ, mahirap. Pero kasi nga may persecution eh. Pero meron kang reward. Sabi ng ating Panginoon, for theirs is the kingdom of heaven. And Jesus knows, no, sa mundong ito na ating nilalakaran, no, mahirap gawin ang tama. Mahirap gumawa ng tama. It is hard to do the right thing. Meron nga warning ang ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod na expect nyo na, if the world hates me, diba? If do not marvel if the world hates you because if it has hated me first. Sabi ng ating Panginoon. Wag na tayo magulat kung galit ang mundo sa atin. Especially kung ang lakad natin talagang malapit sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi kung galit ang mundo sa Kanya, galit din ang mundo sa mga tagasunod Niya. Kaya do not marvel, sabi ng ating Panginoon. Pero Brother Lester, paano ka magsasuffer? Gumagawa ka ng tama pero magsasuffer ka pa rin? Ayan po, tingnan po natin how can you suffer by walking with Christ and His righteousness? Magbigay po tayo ng few examples, Sabi dito, Jesus said to love your enemies. Yan po ay makikita natin sa Matthew 5:44. And forgive those that who sinned against you, sa Ephesians 4:32. Hindi po siya madali. And I know maraming makaka-relate sa atin pag sinabi natin na, sige, patawarin mo na siya. O sige, mahalin mo yung nanakit sa'yo. Doon pa lang it's suffering na eh. Kasi ang nature natin bilang tao ay makaganti, to be even. Kasi nagawan tayo ng masama, gagawan din natin ng masama. Pero sabi ng ating Panginoon, love your enemies. Ang sabi ng ating Panginoon, forgive those that sin against you.
These are things na kailangan mo sundan if you want to walk with the Lord. Kasi ito yung turo niya at ito rin yung example at pinakita niya nung siya po ay nandito pa sa lupa. Pero dito pa lang po mahirap na eh. Dito pa lang po ang suffering dito, emotional suffering. Meron nga akong napanood, no? Merong isang tao na pinatay. Nahuli po yung pumatay, nakakulong po siya at pinuntahan po siya ng nanay, no, nung pinatay niya. Pero imbes na galit, no? Imbes na sisihin niya, imbes na kung ano-ano sabihin niya do sa murderer, ang sabi ng mother nung pinatay sa murderer, I forgive you. And tapos itong murderer na to ay nawin niya kay Kristo. Imagine how hard for a mother na kinuha yung anak mo sa iyo sa pilitan, pinatay, to forgive yung pumatay. But she did the right thing. Diba? According to Christ, yan ang tama mong gawin. Magpatawad ka, mahalin mo ang iyong kaaway. Sabi ng ating Panginoon, do good works. Yan po ay makikita natin sa the book of 3 John chapter 1 verse 11, no? Pero alam naman natin na hindi madaling gumawa ng mabuti. Bakit? Yun lang isipin mo muna ang ibang tao bago sarili mo, mahirap na eh. Kasi meron kang sariling pangangailangan. 'Di ba? Meron kang mga problema. Pero para isipin mo muna ang iba, tulungan muna ang iba, mahirap na 'yun eh. No? So, when you do good works, kapag ka ikaw ay tumulong, ano po ang involvement dito? It involves your time. Na dapat pwede mong i-spend sa loved ones mo. It also involve yung time na to na ini-spend mo para tumulong, pwede mong i-spend sana para kumita ka pa sana ng pera. No, it involves material resources, no? Hindi lang pera, minsan pag may nangangailangan, syempre may mga ibibigay ka pa diyan. It involves effort and hard work, no? Yun mismo yun eh. Ineffortan mo, ginawan mo ng paraan, tumulong ka, nagpagod ka para sa taong iyon. Minsan kahit thank you wala, no? Pagka nakuha na ng karamihan yung kanilang gusto sa iyo, parang hindi ka na rin kilala. Yun lang, mahirap na eh. And with the people that you help, isipin natin, sino dito sa mga natulungan ko na kapag ako naman ang nangailangan ay tutulong sa akin? No? So, even Jesus' own disciples ran away nung siya po ay aarestuhin na. Imagine that. Kaya mahirap gumawa ng mabuti, no? Isipin mo yung muna yung iba, mag-spend ka ng pagod, mag-spend ka ng resources, tapos pagka ikaw yung mangangailangan, parang hindi ka kilala. Pero ang sabi ng ating Panginoon, patuloy tayong gumawa ng mabuti. Let us continue to do good works. Kaya kahit mahirap, kahit alam mo, minsan na wala namang babalik sa'yo, patuloy ka lang. Kasi yan ang utos sa atin eh. Ano pa? Last example natin. Jesus said to be faithful and not waver sa ating pananampalataya sa Hebrews 10:23. Yan po ay mababasa nyo. Pero alam naman po natin na sa panahon natin, especially in our time today, napakahirap na maging unmovable in our faith. No? Kasi ano ba ngayon? Ang mundo, ang tinuturo ng mundo, 'di ba? Pag may pinanood ka sa TV, ang tinuturo ng mundo, normal na ang kasalanan. Hindi na nakakahiya ang kasalanan. Minsan yung may kasalanan pa ang galit, yung may kasalanan pa ang bida. No, nino-normalize ng mundo ang kasalanan. Kaya nga sa mga kapatiran natin, especially bantayan niyo po ang mga bata. Kung kayo man ay nanonood, ipaliwanag niyo sa bata na kung yan ay pinapakita sa pinapanood niyo na hindi yan tama. Sana magkaroon muna ng very deep foundation of the faith. Ano yung tinitindigan natin, ano yung values na meron tayo, ano yung pananampalataya natin. Bago sila, 'di ba? Bago sila manood ng TV, bago sila mag-internet, mapanood sa internet. Kasi kung wala po tayong foundation, napakadali nating baka isipin natin, normal na pala to eh. Pero sa paningin ng Panginoon, kahit normal na yung kasalanan ngayon, kasalanan pa rin po iyan. Ano pa po? Diba? Ang mundo natin ngayon, ang tinuturo, hindi na mahalaga kung ano yung totoo. Ang mahalaga kung ano yung nararamdaman mo. So kung ang pakiramdam mo, lalaki ka, kahit babae ka, pinapalakpakan ka na ng mundo. Kaya lang, mga kapatid,
Hindi lang naman dahil lang nasusulat sa Biblia eh. Minsan logic na lang eh. Pinanganak kang lalaki, lalaki ka. Pinanganak kang babae, babae ka. Kahit anong isipin mo na ano ka, hindi magbabago. Kasi physical po yun eh. Yun ang physical na manifestation. Pero ang mundo ngayon, ang itinuturo, di ba? Emosyon. Unahin mo yung emosyon mo. Kung gusto mong maging pusa, di pusa ka. Kung gusto mong maging aso, di aso ka. Yun ang logic na tinuturo ng mundo ngayon. Kaya napakahirap kasi ang sabi ng Panginoon, dalawa lang ang kasarian, lalaki at babae. Wala nang iba. Pero ang mundo ngayon, napakadami ng kasarian. Napakahirap mag-stand sa faith, especially kasi diyan na magsisimula ang persecution, no? Kasi sa mga kumpanya ngayon, ano bang pinapairal nila? Yung tolerance, ng ganyan, diversity. So, ikaw bilang mananampalataya, ikaw ba ay mag-go with the flow para makip mo yung trabaho mo, o you will go against the flow and stand on your faith with the risk na mawalan ka ng trabaho at magutom ang pamilya mo. Yan po ang mga challenges ng mga tunay na Kristiyano sa mga panahong ito. Kaya naman sabi din ng ating Panginoon, maging wais tayo bilang mga mananampalataya. Kaya nga ngayon, ang mga Kristiyano na hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon, na hindi nakikinig, hindi nagbabasa, napaka-babaw ng pundasyon, na pag naitulak ng mundo, sabay na sa agos. No? Kaya minsan napagtatawanan tayo, Kristiyano tayo pero kasama tayo sa bisyo. Kasi Kristiyano tayo pero kasama tayo sa mga event na hindi naman gusto ng Panginoon. Para bang wala na tayong paninindigan sa ano ba talaga ang pananampalataya natin. And sa mga matitibay na Kristiyano, sa mga tunay na Kristiyano na malalim ang pundasyon, when persecution happens, no? Ito yung pinaka-challenge eh. Pero ang sabi ng ating Panginoon Kristo, be faithful and not waver. Abide in me, sabi ng ating Panginoon, nang tayo ay maging fruitful bilang mga mananampalataya. Pero mga kapatid, these are the things na kapag ginawa natin, maaring mahirap siya ngayon, pero will benefit us in the future. Ano po yan? Loving your enemies and forgiveness may be hard at first, pero ano po ang mabibigay sa atin ito? Peace of mind. Wala kang iniisip, mahimbing ang tulog mo, no? Nakakatulog ka na ng maluwalhati. Bakit? Wala nang galit, no? Wala na, napatawad mo na yung tao, minahal mo yung iyong mahirap sa simula, pero it will give you peace and peace of mind in the long run. Doing good works and being faithful to Christ. Ano pong may bibigay sa atin ito? Mahirap siya sa simula, pero ang pangako po ng ating Panginoon sa Kristo, darating siya muli. And His rewards are with Him according to our works. No? Hindi po yan nakakaligtas, yung mabuting gawa. Hindi po. Dapat ligtas ka na. No? Magligtas ka muna. Ayan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At pag gumawa ka ng mabuting gawa, yan po ay nakakapagdagdag ng ating rewards sa langit. I believe that these are greater benefits. No? Hindi mo maikukumpara yung paghihirap na experience mo ngayon pag ginawa mo to sa rewards na magkakaroon ka in the future. At sa ating mga kesa yung mga Kristiyano na ngayon ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, tandaan niyo po, may balik yan eh. 'Di ba? Ikaw ay mabisyo, ikaw ay maaaring magkasakit. Ikaw ay ikaw ay masama ugali mo, mawawalan ka ng kaibigan. No? Pero 'di ba? Not to mention, kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay patuloy na nagkakasala, meron pong kapaluan ang Panginoon diyan. Dahil tayo nga po ay kanyang anak bilang mabuting ama, katulad ko kapag ang anak ko ay hindi magandang ginagawa, pinapagalitan ko, pinapalo ko. Ganon din po ang Panginoon sa atin, bilang mananampalataya. At sa mga kaibigan ko po na hindi pa po nakakilala sa Panginoon, now is the time for salvation. Ano ba yung pumipigil sa iyo? What holds you back? Para tanggapin ng ating Panginoong Kristo. Siguro isang past experience na nagpalayo sa iyo sa Panginoong Diyos. Maybe merong possibility dito na iniisip natin na baka tayo mapahiya sa ating mga kaibigan, baka tayo ay hiyain na, masyado ka namang religyoso, kaya baka lumagpas ka sa langit niyan. Nakakahiya, siguro baka isip natin nakakahiya na baka pagka ako ay nanampalataya, ay layuan ako ng mga kaibigan ko. Minsan ang iniisip natin, hindi natin mag-give up,
kung ano yung worldly possessions na meron tayo para maging mas spiritual tayo. Maybe, ang iniisip natin, ano ba yung magiging hinaharap ko kung ako'y magiging Kristiyano? Di ba? Remember, what happens in our lives now has an end. No? This is not yet eternal life. Lahat po ito ay lilipas. Sabi nga dito, sabi natin Panginoon, everything will come to pass except the words of the Lord Jesus Christ. Yan po ay sa Matthew 24:35. Sinabi po niya yan. And the Lord Jesus Christ tells us na kapag tayo ay naniwala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, at nagtiwala sa Kanya para sa ating kaligtasan, we believe Him as our Lord and Savior, that He will give us eternal life. John 3:16, a very famous verse of the Bible. Diyan pa lang po may assurance na, whosoever believeth in Him, sabi doon, will not perish but have eternal life. Si Esau, pinili niya yung temporary satisfaction. Hindi niya inisip yung greater inheritance na associated sa kanyang birthright. Wag po tayong maging katulad niya, no? Merong promise of eternal life that is better than anything that we will have in this earth. Ay kahit ano pa ang meron tayo sa buhay nating ito, bakit mayaman ka, marami kang sasakyan, marami kang bahay, iiwan mo yan eh. But ang tanong, saan ka pupunta? And hindi ba ang buhay na walang hanggan kasama ni Kristo ang best and greater inheritance kahit sa anong meron tayo ngayon na temporary lamang? So, maaring mahiya ka ng mga kaibigan mo, maging walang kasiguraduhan ng future mo. Pero ano yun? Gaano lang katagal yun? No? Compare mo sa eternity. It's a small price to pay na maghirap tayo ng kaunti ngayon para sa buhay na walang hanggan sa hinaharap. So, why don't you accept Jesus as your Savior today? Believe that He is God and that He became man. Siya po ay nagkatawan tao. Siya po ay nabuhay dito sa lupa ng walang kasalanan. Pinako siya sa krus, namatay, inilibing, at sa pangatlong araw siya po ay nabuhay muli sa ipagpapatawad po ng ating mga kasalanan, at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Lahat po ng manampalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa Kanyang pagkabuhay muli, ay magiging anak ng Diyos at makakaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Believe that we may be saved from hell. Sabi po sa 2 Corinthians 6:2, dito na po tayo magtatapos. For He saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Brethren, be smart and make the wise decision. Choose eternity rather than temporary. Choose God. Accept the gift of salvation through Jesus Christ today. Nawa po ay naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Tingnan ko lamang po kung meron tayong mga prayer request. Okay. Tingnan ko lang po rito. Sister Nika. And prayer request from Sister Nika. Sama po sa prayer, mother for ng friend niya na si Tita Christian Joy Mirajes sa kanyang pong past recovery. Mijares after an operation. Okay. Ectopic pregnancy. And then kanina meron din si Sister Venus, ng kanyang teacher. Saan ba yan dito? Sama natin sa panalangin yung okay. Sama na po natin sa panalangin yung mother ng teacher ni Sister Venus. Ayan po. Alright. Samahan niyo po kami sa ating pananalangin ngayong hapong ito. Let us pray.
Maraming banal na nasa langit, muli salamat po sa salita na inyo na aming narinig. Salamat Panginoon sa pagpaalala na minsan mahirap siyang gawin Panginoon, pero kapag kami po ay nag-stick dito, pag tuloy-tuloy lang namin ito Panginoon, ay meron pong reward na kami matatanggap sa huli. Salamat Panginoon sapagkat patuloy nyo kaming pinapaalalahanan, patuloy nyo kaming sinasamahan Panginoon sa panahon na mahirap, upang patuloy kaming mabigyan ng lakas ng loob, patuloy kaming magbigyan ng lakas na patuloy na patuloy na makasampalataya sa iyo Panginoon. Maraming salamat po Panginoon, patuloy niyong patnubayan ang bawat isa. Dalangin ko Panginoon, ang mga nagdiwang po ng kanilang kaarawan ay patuloy niyong hawakan, bigyan ng mahabang buhay, at kayo po ang maghari sa kanilang mga buhay. Dalangin ko rin Panginoon, ang nagdidiwang ng kanilang mga wedding anniversaries, patuloy niyong pagbukulurin ng pamilya Panginoon, patuloy niyong bigyan ng masayang pagsasama ang mag-asawa at Panginoon, patuloy niyong maipadama ang inyong pagmamahal sa kanila. Salamat Panginoon sa mga answered prayers, salamat Panginoon sa mga pagpapagaling na ibinigay niyo sa bawat isa. Ngayon din Panginoon, patuloy naming nilalapit ang Pastor Quezon Andrada and family sa pagyao po ng kanyang mother na si Shoni Isla. Ngayon din si Geraldine Wahing Rodolfo and family sa pagpanaw po ng kanilang lolo. Dalangin ko patuloy niyo silang bigyan ng kaaliwan Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan pinansyal ay kayo na rin po ang magbigay dito. Dalangin namin Panginoon ang aming mga kapatiran na may sakit, si Nadori Grifalda at Cornelio Grifalda, hindi si Mary Ribamonte at si Mark Suarez. Patuloy niyo silang hawakan Panginoon, pagkalingin sa kanilang mga karamdaman, maging kanilang pinansyal na pangangailangan, kayo po ang tumugon. Dalangin namin si Ana Pulido sa kanyang goiter problem, at si Angelina Kitoriano na na-stroke po at nasa ospital. Sila po ay inyong alalahanin. Ngayon din Panginoon, dalangin namin ng speedy recovery ni Gay Castillo Doctor, ni Asaraya Chua, ni Kasen Castillo, ni Eliza Rojas, ni Norma Castillo at ni EJ Mariano. Dalangin din namin Panginoon ang full recovery ng Sister Dang and Daily Strength, and full recovery ni Alex Chua from operations at ni Pastor Walter Santos. Patuloy namin nilalapit sa Ma'am Aden Mabalot sa kanyang osteoarthritis. Ngayon din si Gian Paldeng para sa kanyang complete recovery, at si Tatay Ansari na na-stroke. Patuloy namin nilalapit ang Francesca Audrey Abad sa kanyang full recovery, ang Ima Zeni para sa kanyang high blood pressure, at ang Pastor Fred Silaw sa kanyang heart disease and high blood pressure. Nilalapit namin Panginoon, patuloy niyong pagalingin si Cristina Martinez sa kanyang health condition, at ang asawa po ni Mapi Antonio na na-stroke. Patuloy niyong hawakan ng Ma'am Bibi sa kanyang hyperacidity and high blood pressure, si Laila Go po sa kanyang kidney stones, siya po inyong pagalingin, maging ang masasakit na mga braso po ng Nanay Fe Carpio and ng Sister Percy Zapata. Dalangin din namin si Sister Sarah, isa po inyong pagalingin sa kanyang ubot sipon, at manawa po magnormal ang BP po ng Sister Salvacion Vargas. Tuloy namin nilalapit Panginoon ang Nanay Tuding Severino, kanyang kapatid na si Filomena Belen. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, pagalingin po ang kanyang mga tuhod na namamaga, maging ang bukol po na inoperahan sa balikat ni Rogelio Severino. Patuloy namin nilalapit si Chay Pacheco Orara sa kanyang blood glucose level, maging normal po ito. Gayun din ang recovery po ni Geraldine Tenco sa kanyang health issue. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang Nanay Leonardo Saren, patuloy niyo po siyang pagalingin, maging si Flor Chua sa kanyang pain and cramps sa kanyang katawan, ay niyo po siyang hawakan at pagalingin. Nilalapit din namin si Francis Gicaraya na na-stroke. Ngayon din Panginoon si Alda Balagwes na nasa ospital, at siya po ay nagdadalawang tao, siya rin po ay inyong hawakan at pagalingin. Patuloy niyong hawakan ang Nanay Elvie Rivas sa kanyang sakit sa pangangatawan, siya po ay inyong bigyan ng comfort at pagalingin, maging si Amparo Cruz na nagbalik po ang kanyang cancer. Patuloy namin nilalapit ang si Conrado Mendoza na may sakit, ngayon din si Kevin Bihasa na mayroong heart enlargement. Nilapit din namin Panginoon ang mother po ng
ng Ma'am Joyce Reyes na si Leonor Reyes, siya po ay inyong hawakan. Ngayon din po si Marlon na maging maayos po ang kanyang lab result. Dalangin din namin Panginoon si Tita Christian Joy Mijares sa kanyang fast recovery after po ng kanyang operation ng ectopic pregnancy. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang aming mga mahal sa buhay na may maluhang karamdaman, si June Santos na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Corazon San Jose, si Jaisel Juarez, si Amparo Cruz, si Lorea Jade Borja, si Julita Edisiralde at si Mary Ribamonte na may mga cancer, maging sina Efren Inocencio, Bernardo Lopez, Perlis Kaar at Frank Hardin na mayroong mga diabetes. Kayo po magpagaling sa mga nabanggit Panginoon, padama po kayo ng mirakulo at kayo po magbigay ng kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Dalangin namin ang expected mothers namin na nabanggit kanina, patuloy niyong hawakan ang kalusugan nila at magkaroon po sila ng maayos na delivery. Dalangin namin Panginoon sila Grace, Faith and Mercy, ang mga anak po ng Sister Dang and Preacher Gary sa kanila pong mga tinatahak na pag-aaral. Sila po ay inyong bigyan ng katalinuhan at patuloy silang bibigyan ng kalakasan. Ngayon din Panginoon ang ang apo po ni Yen Uilua Madsaribig, bigyan nyo ng maayos na kalusugan, maging kay Emily Muse, bigyan nyo po ng kalakasan. Dalangin din namin si Christine and Katibu, bigyan nyo po ng strength, guidance, and provision. Ngayon din Panginoon si Shem, ang patuloy kong panalangin, ang kanyang maturity Panginoon, spiritual growth, kanyang physical strength at maayos na kalusugan. Ngayon din ang Ma'am Sheila Panginoon, paligyan niyo siya patuloy ng kapahingahan at patuloy niyo pagalingin ang kanyang mga karamdaman. Dalangin ko rin Panginoon ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po ng kanyang petition papers sa kanyang papunta sa US. Ang Sister Doris Santos, bigyan niyo po siya ng physical and spiritual strength. Patuloy na bigyan ng maayos na kalusugan si Maricel Peña Kiambao, kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ngayon din ang Golden Family sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Dalangin ko ang mahal sa buhay po ni Bing Rin Severino, ang Nanay Tuding, bigyan niyo po ng kalusugan at kalakasan ng katawan. Kanya pong anak na si Melvin Severino, bigyan niyo po ng kalusugan, patuloy niyong gabayan sa kanyang pagtatrabaho at ang kanila pong ang business Panginoon ay inyong pong papalaguin. Dalangin namin Panginoon ang spiritual life and studies ni Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean. Ingatan niyo rin po ang Deacon family sa kanila pong mga gagawing travels, O Lord. Dalangin din namin Panginoon si Mercy Castro, bigyan niyo ng good health and family healing. Dalangin din namin ang Ma'am Jenny Rapista and Pastor Gerald Rapista sa kanila pong gawain sa Lawa at Antique. Kayo po mag-provide para po sa kanilang pangangailangan. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Faye Carpio, bigyan po ng spiritual strength ang Carpio family. Ang Nanay Lydia Inocencio Panginoon, bigyan po ng guidance and provisions ang Inocencio family at ang Abdul Razak family. Dalangin din namin Panginoon si Aida Ejok and family, bigyan niyo po sila ng health and protection. Ngayon din bigyan ng good health and strength si Corazon Bernardo. Patuloy namin nilalapit ang Sister Rowena Galdones, ang kanyang pong mother na si Rosario Galdones, bigyan ng kalusugan at kalakasan, maging sina Joel Eve, si Reynan, si Jomar Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan at ang kanila pong mga heart's desires. Patuloy namin nilalapit Panginoon si Marian Cabana, bigyan niyo po ng spiritual strength and growth and salvation ang kanyang family. Dalangin ko rin Panginoon na ingatan po sa trabaho si Mama Lilia Pobucan, maging sina Jason Hapitana at Jake Hapitana. Dalangin namin Panginoon ang Ate Beth Akong, patuloy niyo po silang gabayan Panginoon, patuloy po kayo sa kanila. Ngayon din Panginoon, dalangin namin ang Nanay Gertrude Severino, bigyan ng kalakasan ang kanyang mga mahal sa buhay, bigyan po ng at pagkagalingan ang upo ni Raquel Aling. Patuloy ko nilalapit Panginoon ang Blessed Hope Christian Academy, patuloy niyong bigyan ng gabay Panginoon at biyaya ang administrator, ang principal, ang teachers and staff, maging ang students and parents po. Nilalapit ko rin Panginoon ang mga members po ng MIBC Silangan, ang spiritual lives and growth, maging ang finances po ng iglesia. Dalangin ko ang Sister Alexis Salazar, bigyan niyo po siya ng maayos na trabaho. Ngayon din Panginoon, ang Sister Carmelita Belen, ang kanyang kahilingan ay mailapit po sa inyo
ng kanilang mga kapitbahay. Dalangin ko din, Panginoon, na bigyan niyo po ng malawak na pangunawa sa mga tao na kapalibot po sa kanila, ang Sister Lenny Hapitana, at kayo na rin po ang tumugon sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Patuloy din namin dinadalangin ang pag-aasikaso po ni Sister Lynn Hapitana para po sa Meralco and water lines po ng church. Patuloy po namin nilalapit, Panginoon, ang mga elders and senior citizens na nabanggit po namin kanina, maging ang pastors, preachers, missionaries, and their families na nabanggit kanina. Kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat isa, magbigay po ng provisions sa pangangailangan, maging sa kagalingan po ng physical na pangangatawan, ay kayo, ito po ay inyong ibigay. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa na patuloy po na nakikinig ngayon, maging sa makikinig pa po mamaya, ay patuloy niyong tugunin, Panginoon, ang kanilang personal prayer request, ang kanilang mga heart's desires, at patuloy po na magamit po itong ministry na ito para sa kanilang spiritual growth. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang ipanalangin sa pangalan po ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan, maraming salamat po, at tayo po ay dadako na sa pagbati po sa ating mga nakasama ngayong hapong ito. Again, kung kayo po ay mapapadaan, if you can leave an emoji or comment, yan po ay para mabati namin kayo sa pagtatapos po ng ating gawain. Ayan, i-refresh ko lang ito. Ayan po. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Kay Pastor Mike, Ma'am Joyce, Brother Sam, Sister Milkan, Brother Sean, Sister Alexis Salazar, si Laarni Adrias, good afternoon po. Ang Sister Helen Ortiz Paras, good afternoon din po. Ate Beth Ako, magandang hapon. Kasama rin po natin Brother Cyril Escobar, Sister Agnes Casiao, Ma'am Baby Villamiel at Nanay Elvie Rivas. Patuloy kayo magpagaling, Ma'am Baby and Nanay Elvie. Nakasama rin po natin si Nanay Susan Jose Gloriani, ang Preacher Manny Nicolas, good afternoon po. Nanay Fe Carpio, ang Sister Arcil Moreno Manigo, good afternoon po. Kasama rin po natin Nanay Amihan Yabut, Tatay Nori Santos, good afternoon po. Maraming salamat po. Kasama rin po natin Sister Bingrain Severino, ang Preacher Ronald Espieto, good afternoon, Preacher. Kasama rin po natin ang Sister Venus Belen, ang Ate Lisa Hardiniano, good afternoon po. Si Sister Carmelita Belen, Tita Lingcoran Villamiel, Tita Lingcoran Villamiel, good afternoon din po. Nanay Lourdes Mercalesha, good afternoon po. Maging kay Sister Rowena Galdones, good afternoon po. Sister Benajoy Maragun, magandang hapon sa iyo. Papa Olive Rivas Maximo, good afternoon din po. Kasama rin po natin Sister Shalini Gloriani, ang Sister Gwyneth Belen, si Karen Sumodevilla Castillo, good afternoon po. At ang Nanay Tuding Severino, yan, good afternoon po. Muli, maraming salamat po, at kami po ay lubos na nag-appreciate at nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa Hardin ng Panalangin. Ang Hardin po ng Panalangin ay babalik sa Thursday ng alas 5 po ng hapon. Yan naman po ay pangungunahan ng ating Preacher Gary Chua. Ayan, muli. At bukas naman po ang midweek service ng MIBC Silangan, yan po ay gaganapin on-site. Ayan. Dito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem, na patuloy na nagsasabi na patuloy lamang po tayo na magtiwala sa Panginoon. God bless you all.